Ito yung isa sa mga notable na trades na meron at wala na ako maisip na ibang name sa Philippine nakagawa ng more than 100% this year. Ano na yung sequence nito? Di ba may pattern sequence tayong diniscuss? Ang sequence niya, breakout, dapat mag-mom. Hindi nag-mom. So, hintayin natin kung babalik siya ng DB50. Plus, again, DB50. So, still for me, bullish. We have volume, malaking volume surge. So, kahit i-hold dito for volatility sake, is investing in the PSE still worth? Worth pa ba ito ng ating pera? Worth pa ba ito ng ating time? At anong market ba yung pwede nating aralin at tignan kung gusto nating mag-invest ng long term maliban dito sa Philippine market kung nakukulangan na tayo sa mga opportunity na binibigay nito sa atin. So, ayan ang ating pag-uusapan sa video natin na ito. So, yung short selling nga natin, ito yung bagong produkto, ang bagong feature ng ating PSE na gumawa na tayo previously mga videos niya. May part 1 at part 2 na yan. Ngayon, sa tagal ng panahon, isang dekada nating hinintay yan bago ma-implement. So, syempre excited tayo na i-release nila. Sadly, minove nila yung schedule ng pag-start ng short selling. So, na-move yan on November 6, 2023. So, currently, the market is already moving lower. So, hindi pa natin siya makakapitalize kasi wala pa nga tayong shorting. So, ngayon, ikumpara naman muna natin ang PSE. Kung ano ba ang performance niya kung nag-take tayo ng mga long-term position. Kung nag-invest tayo sa PSE 5 years ago. If you invested 5 years ago sa PSE, congrats. Yan, nasayang ang 5 years mo. So, hindi naman ganun. Pero, parang gano'n na rin. Kasi, if you invested 5 years ago, ang iyong performance o ang portfolio mo ay currently down ng 24%. Paano naman, kunyari, 10 years ago? So, silipin natin yung chart. So, as you can see, yan, lumigilid-gilid lang yung market, may pagtaas, may pagbaba, at kung ngayon ka magli-liquidate ng iyong posisyon, down ka pa rin. It is negative. Imagine, 10 years na yung nilakad niyan. So, marami-raming panahon na iyong nasayang, at yun na nga, kung ika-count pa natin yung inflation, lugi ka talaga. So, yung ating Philippine market, sadly, ito ay talagang mabagal at wala na siyang edge over other investments. Ang hinihintay na nga lang sana natin ay itong shorting, short selling, pero na-move pa. So, pag mabagsak yung market, siguro, kung ang direksyon na gusto nyo na ay magbenta, no, kumita sa pagkakaroon ng down market, ng bear market, ng mga crashes, pwede na yan sa Pilipinas. Kung masisimulan nga at matutupad na talaga dito sa date na binigay nila ngayon. Ano. Pero, move tayo sa ibang market naman. If you invested 5 years ago sa SPY, ito naman yung top 500 companies natin sa US, sa Amerika. No? We are going to be up 51%. At noong araw kasi, medyo mahirap talaga, may friction yung pag-open ng account, yung pag-invest sa ibang bansa. Pero ngayon, maluwag na siya, no? If you are planning to invest sa, kunyari, Pinoy ka, based sa Pilipinas, at gusto mag-invest sa ibang bansa, marami na ngayong broker na pwede ka kahit non-US resident ka. So, hindi nang ganun kahirap ngayon mag-open ng iyong brokerage at maka-access sa pag-trade ng US equities. And syempre, next natin, if you invested 5 years ago sa Nasdaq naman, ano yung Nasdaq? This is top 100 companies. Pero mostly nakafocus to sa mga technology stocks. Kagaya nila Apple, Microsoft, Google. Yan. Kung ayan yung trip mong invest, no? This is the broad market. Pero kung individual stock yung pipili mo, mas malaki pa yung possible na return na makuha mo. And then of course, ang pinakabago sa ating listahan ng mga asset classes ay yung crypto. So ang nangunguna dyan itong Bitcoin. Nasa 443% ang kanyang nilipad. So ang trend niya ay nagsisimula pa lang at yung mga early adopters talaga yung nakakuha ng malaking gains dito, ang pumaldo rito. Pero ang masasabi ko guys, note lang natin, disclaimer lang natin na yung mga past performance ay hindi nagagaranti ng future return. Okay? So, possible pa rin, lalo na kung nasa mundo ng crypto ngayong gustong pasukin, it's very volatile. So, given that initial comparison, imagine, sa loob ng 5 taon, wala masyadong inilago ang iyong portfolio. Nalugi ka pa kung sa Philippine market. Pero sa opinion ko nga, bilang Pilipino, na base dito sa Pilipinas, marami na tayo ngayong asset na pwede tayong i-take o i-trade. So, in choosing your market, dahil nga marami na yan, pwede ka na mag-invest ngayon sa US. Pwede kang mag-invest sa mga index. Hindi na lang index ng US. Ibig sabihin, pwede kang mag-invest sa UK. Pwede kang mag-invest sa Japan, sa China. No? Pwede mo rin i-short. Kunyari, in China ngayon ay nagkakaroon ng collapse, ng crisis about sa real estate nila continuously, bumabagsak yung market nila, pwede mo rin i-short yun. Pero anyway, ito, choosing your market. Lagi nating sisimulan kasi yan sa ating mga investing goals. So ano ba yung mga investing goals? Number 1, goal mo ba is capital preservation? Ang capital preservation, ibig sabihin, gusto mo lang ma-beat talaga
yung inflation na hindi magkaroon ng deterioration ng iyong kapital. Kasi pagka tumataas yung inflation, tapos yung gain ng kapital mo ay mas maliit kaysa inflation, nagde-deteriorate ka kasi nauubos yung buying power ng iyong kapital. So, pwede ka mag-invest sa mga safer and low risk na investment kahit nga sa mga time deposits, pwede yan. Kahit sa mga bonds, pwede yan. Right now, sa US, ang bonds ay nasa halos 5% yung return, no? Guaranteed return yan. Mas safer investment yan kaysa sa ibang asset classes. Now, if ang investing goal mo naman ay talagang capital growth, gusto mo talagang lumago ang iyong pera na ang goal mo is 100% in 5 years na lang. So, sa panahon na yon, gaano kalaking risk yung kaya mo namang i-take? Siyempre, mayroong mga drawdowns yan. Ibig sabihin ng drawdowns, it will go up, it will go down. So, kung ang paglago ng portfolio mo is 100%, kaya mo bang makita yung portfolio mo na mag-dip below negative 20%? No? So, along the way yan ang journey ng portfolio mo to 100%. Okay lang ba sa'yo makakita ng dip na gano'n? So, diyan naman pupunta yung risk appetite. Kasi, yung iba't ibang market, may iba't ibang risk yan. May low risk, may medium risk, merong high risk. So, ang ating low risk, syempre, yung mga bonds nga natin, yung mga mababagal lang gumalaw. Hindi masyadong volatile. Ang ibig sabihin ng volatile, hindi siya masyadong malaro na tipong isang araw lilipad siya ng 10%, 20%, 30%. No? Hindi gano'n ang tinitingnan natin sa low risk. Sa mga higher risk na investment, papasok ka sa mundo ng cryptocurrency, normal na yung 10%, 20%, 30%, may isang araw, lilipad na 100%. So, ganun ka-volatile yung market na yan. So, sa stocks naman, kung magpupunta ka sa mga big cap, hindi rin sila ganun kalaking gumagalaw. Ang big caps, yung mga malalaking companies na ang worth is 100 billions na. So, hindi siya basta-basta lilipad ng 10%, 20% nang walang dahilan. So, may mga catalyst yan, may mga drivers yan na nagpapagalaw sa kanila ng ganun kalaki. Pero, the usual, hindi sila umaangat ng bigla ang 10% na lang, babagsak ng 10%. No, hindi ganun. So, depende rin sa risk appetite mo, sa goal mo, and ang pinakamahalaga para sa akin, itong lifestyle. Paano ba itong lifestyle? Let's say, you are working 8 to 5. So, ibig sabihin, umaga, no? Hindi ka available mag-trade. Ang available lang na mag-trade ka pag uwi mo na sa bahay. Siguro mga alas 5 onward. So, ano yung mga market na bukas niyan? Kasi umaga, kung nasa base ka sa Pilipinas, sarado na yung PSE nun. Kasi habang nagtatrabaho ka ng day job mo, bukas din yung market. Kung hindi ka makapag-trade nun, paano may execute yung mga ideas, no? So, hindi sa'yo applicable na mag-trade sa PSE. Pwede ka sa mga panggabi na market. So, panggabi na market, US yan. Ang US magbubukas dito ng 9:30 PM kung hindi pa nagsisimula yung DST or Daylight Saving Time. And of course, yung crypto natin, bukas yan kahit over the weekend, bukas yung crypto market natin eh. So, kunyari naman, graveyard shift ka, wala kang ibang choice kundi pang umaga yung iti-trade, Philippine market. Sa Pilipinas naman, ito, meron naman tayo dyang mga opportunity pa rin. Kagaya nitong nakaraan. Ito yung highlight trade of the year ng namin sa walkthrough. Kasi parang ito lang talaga yung may malaking opportunity na binigay. This is plus. So, I made 70% on this trade. May pa yan ng almost 150%, no, from this breakout ngayong taon. Ito yung isa sa mga notable na trades na meron. At wala na ako maisip na ibang name sa Philippine na nakagawa ng more than 100% this year. So, siguro mag-comment kayo sa baba kung ano pang mga stock yun. Pero ito yung naging highlight natin sa walkthrough. So, isingit natin ng konti yung clip. Ito yun kung paano namin na-formulate yung idea na yan. And then we have plus. Itong plus, medyo dumidikit sa lows. Ang gusto kasi natin mag-continue. This is mom pattern ng expectation natin. Dapat dito mag-breakout na. So, very weak siya. Bakit very weak? Nag-consolidate pa eh. Pero still, consider natin kasi still above 320 ng consolidation na to. Ano na yung sequence nito? Di ba may pattern sequence na hindi discuss? Breakout. Ang sequence niya, breakout, dapat mag-mom. Hindi nag-mom. Magko-consider na tayo dito as flag, bull flag. Pag humaba yung mom, bull flag. Pagka nag-bull flag, ano yung possible trigger? DB50. Hintayin natin kung babalik siya ng DB50. Plus, again, DB50. Better kung magkaroon na siyang continuation. Kasi mga binigyan natin ng deadline itong mga to, hindi pa siya nakakabalik sa deadline niya. So, just like SSI, total si SSI naman, pinauso niya na yung sideways, breakout, and then consolidation dun sa taas. So, meron na tayong idea na kayang ituloy, pero kailangan ma-meet yung requirement. Above DB50, break better, above 350. Then we have plus. Itong plus, hindi maganda yung rejection candle last Friday sa kanya. Pero yung closing naman, it's still above the wick and above the body. So, still for me bullish, we have volume, malaking volume surge. So, kahit i-hold dito for volatility sake. So, kahit mag-drop siya ng halos 10%, for volatility sake, pwede pa rin. Ibig sabihin yan, kahit mag-dip siya dyan, magkakaroon lang tayo ng weak box
weak uptrend pero still intact pa rin yung uptrend. So nilalapadan ko ngayon yung mga areas na yung mga key levels ko because kung mag-drop man yung PSE, masasakyan mo yung spike ng volatility. Ito binilang ko yung anak ko nito eh. Plus ano to, Pamana Trading. Pero yung plus is still consolidate tayo sa taas. We have 2 momentum candles, RSI 70. Better if magkaroon na tayo ng continuation higher. And from here, ayoko na siya makita below 388. Ito sa lows nitong momentum candle na to. Ayoko na siya makita below that. Pero better, syempre, kung mag-hold na yung 4. Huwag na tayo mag-retest. Best scenario talaga for momentum continuation, wala nang retest. Yan. At kung interested kayo mag-join sa room namin, check nyo na lang dun sa website, moneygrowers.ph. Pero anyway, ayan yung mga bagay na ating pwedeng tignan kung ano yung market na fit para sa atin, kung ano ba yung market na magsiserve ng ating investing goal, pasok sa risk appetite natin at pasok syempre dun sa lifestyle natin na tipo makakapag-execute talaga tayo during the time na open yung market na yon. So hopefully ay patuloy pang lumago ang ating Philippine market, dumami pa yung mga stocks na listed, dumami yung ating participants, yung ating liquidity. Syempre yung shorting ay matupad na nga. Siguro yung mga bagay na yung makakadagdag kahit papaano ng excitement do sa mga participants sa PSE, pero nga marami pa rin namang opportunity outside the Philippine market na pwede tayong i-check. So good luck sa inyong pagpili ng market at syempre good luck sa inyong pagtitrade guys and God bless everyone. Salamat sa inyong